magandang buhay po sa lahat mga ka-agree. Nandito tayo sa bundok agang-aga. Ayun. Ano ba ito pinapakita ko sa inyo? So yan o. Bakit nga ba pinuputol ko itong, pinutol ko na itong sweet catimon? Yan o. Ito yung una ay kumpay din po yan sa mga tupa. Yan o, kita nyo. Kinainan nila. Ikalawa po, hindi tayo paligoy-ligoy. Ito pong sweet catimon pala. Galing pa po ito ng Tagaytay. Ito yung forma niya oh. Ang gandang tingnan kapag putol. Oh, diba? Ito yung sa mga hindi nakakaalam, ito yung blinag ko dati. Bakit pahiga tinatanim ang sweet catimon? Yan oh. Ang ganda. Pero ngayon naman, bakit naman pinuputol? Yun ang ating i-discuss dito. Yan po ay pinapaporma ko. Dito ako nagbablog sa ilalim na ito. Marami ng history. 5 years na ito. Nung pandemic pa halos ito eh. Higit pa nga, parang 6 years na. So, sa mga naghihintay, bakit hindi nabungang sweet catimon? Natuklasan ko yan pala ay regardless of the variety, ay sa lupang itim po pala yung naganda. Hindi sa maganda ang puno dito. Siguro kung isprayan mo ng pampabunga. Pero yung natural na bunga wala. Pagka sa clay loam pwede, sa loam soil pwede. Yan nakita nyo, nakahiga yan dati, pero ngayon ay nakatayo na. Mas maganda yung higang-higa talaga. Yan ay medyo hilig lang eh. Tingnan nyo po, ang baba, hindi siya tataas. Ang una reason po ay para hindi tumaas. Ay yung pangalawa po pala, pangatlo ay para hindi po siya masapak ng bagyo. Tingnan nyo, sakit yan ang ito yung may tinanggal ako dito. Yun may sakit. Prone din sa sakit pagka matangkad, maraming pinapasukan ng pero ito may pinutol ako dito eh. Yan pinutol ko sa dyan dahil may sakit saka dito sa sansangang ito. So in-update ko lang po kayo sa mangga itong ginagawa namin dahil nakakita ang model ko nito. Meron dito sa amin sa bayan, harapan, diba? Pagka nabagyo po, napaka-prone na mabagsakan ang ating mga bahay. Pagka nabagyo, nasasapak po. Ang ginawa nung isang kababayan namin dito sa Victoria, gantong ginawa, mas higit pa nga rito eh. Talagang as in bonsai, ginagawang bonsai. Yun, nabunga yearly. Natural po yun, alam ko. Hindi na ni-spray. Ganyan lang ginawa. At hindi po na dadali ng bagyo. Nilagyan niya ng upuan sa palibot. Napakagandang pahingahan sa panahon na nagbubunga. Yun lang po, in-update ko lang po kayo. Maraming salamat. May natutunan kayo sa mikli nating kwento. Agrikwentuhan na ito. At pwede nyo gayanin, pwede namang hindi. Ginagalang ko ang inyong practice. Pagka sa marami kasing production ng gusto, hindi pwede ito. Ito para sa mga binabagyong lugar, tropical kasi kami. Maabot minsan ng 20 pataas ang bagyo dito. Kaya kailangan maging wise. Sayang naman yung panahon na ibinili ng panahon ng punla at panahon na pinaghintay labor sa pagtatrabaho nito, pagtatabas, pag-pruning. Kung masasayang lang at ibabagsak sa lupa. Paalam and God bless. Sayang kung may nandito lang kayo, pwede ko na ibigay yung mga tanggal na yan, pwedeng pang grab. Hirap pag naligaw naman kayo dito, pwede naman kayo humingi pagka sumuli po uli. Hanggang sa muli po nating informative videos. At dyan po nagtatapos sa ating ating vlog. Kung kayo po ay napagpala at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notifications sa mga upcoming namin mga videos. Ano po? Hanggang dito na lamang po. Magkita-kits po tayo sa sunod nating mga vlog. Bye bye and